Magandang araw mga mag-aaral. Ngayong araw pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakamahalagang tradisyonal na dulang panrelihiyon sa ating kultura. Pero bago tayo magsimula, may ipapakita akong 4 na larawan sa inyo. Tingnan ninyong mabuti ang mga larawan. Ano ang napansin ninyo? Ano kaya ang koneksyon ng mga ito sa ating kultura? Tama, ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa ating pananampalataya. Ang mga ito ay mga dulang panrelihiyon na matagal ng bahagi ng ating tradisyon bilang mga Pilipino. Ngayon, bakit kaya mahalaga ang mga dulang ito sa ating kultura? Magaling, mahalaga ang mga dulang ito dahil hindi lang ito simpleng palabas. Isa itong paraan upang maipakita natin ang ating pananampalataya, maipasa ang mahalagang kwento sa Biblia at mapanatili ang ating kultura bilang mga Pilipino. Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng mga dulang ito, handa na ba kayong alamin ang bawat isa ng mas malalim? Tara, simulan natin ang pagtalakay sa mga tradisyonal na dulang panrelihiyon ng ating bayan. Ngayon, isa-isahin natin ang mga dulang panrelihiyon na ipinakita sa mga larawan. Simulan natin sa unang dula, ang senakulo. Sino dito ang nakapanood na ng isang senakulo? Tama, ang senakulo ay isang dula na itinatanghal tuwing mahal na araw. Ipinapakita rito ang buhay, paghihirap at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Madalas itong ginaganap sa mga lansangan o entablado at ginagampanan ng mga aktor na nakasuot ng makasaysayang kasuotan. Ang susunod nating dula ay ang tibag. Alam ba ninyo kung ano ang kwento ang ipinapakita rito? So, ang tibag ay isang dula na nagpapakita ng paghahanap ng Reyna Elena at Prinsipe Constantino sa tunay na krus kung saan ipinako si Jesucristo. Karaniwan itong ginaganap tuwing Mayo, kasabay ng Flores de Mayo at Santa Cruzan. Susunod naman ang Flores de Mayo. Sino dito ang nakilahok na sa isang Flores de Mayo? Tama, ang Flores de Mayo ay isang buwang pagdiriwang bilang parangal sa mahal na Birheng Maria. Ang mga bata at kabataan ay nag-aalay ng bulaklak sa simbahan bilang tanda ng kanilang debosyon. Isa rin itong paraan upang turuan ang mga kabataan ng pananampalataya. At panghuli, ang Santa Cruzan. Sino ang nakapanood na ng isang Santa Cruzan? Tama, ang Santa Cruzan ay isang prosesyon na ginaganap tuwing huling bahagi ng Mayo. Dito natin makikita ang iba't ibang reyna tulad ni Reyna Elena na kumakatawan sa paghahanap ng tunay na krus. Ang mga kababaihan ay nakasuot ng magagarang gown at ang prosesyon ay isang makulay na pagdiriwang ng ating pananampalataya. Ngayon na natalakay na natin ang iba't ibang tradisyonal na dulang panrelihiyon, tingnan natin kung natatandaan ninyo ang ating pinag-aralan. Handa na ba kayo sa isang masayang pagsubok? Dahil dyan, may inihanda akong isang interactive game para sa inyo. Familiar ba kayo sa larong 4 picks, 1 word? So, ganito ang gagawin natin. Ipapakita ko sa inyo ang 4 na larawan na may kaugnayan sa isa sa ating mga natalakay na dulang panrelihiyon. Gamit ang mga larawang ito, huhulaan ninyo kung anong dula ang tinutukoy. Simple lang, di ba? Handa na ba kayo? Tignan natin kung sino ang unang makakahula. Narito ang unang set ng mga larawan. Suriin ninyong mabuti kung anong dula ang nasa larawan. Tama, ito ay isang halimbawa ng sinakulo. Pangalawa, ano sa tingin nyo ang mga larawan na ito? Mahusay, ito ay tibag. Pangatlo, ano kaya ang mga nasa larawan na ito? Tama, ito ay Flores de Mayo. Ito na ang ating mga panghuling larawan. Sa tingin nyo, ano kaya ito? Tama, ito ay Santa Cruzan. Para sa ating Activity 3, iscan ninyo ang QR code na ito. Sagutan ninyo ito ng maayos at tandaan, walang pressure. Mas mahalaga ang matuto kaysa sa magmamadali. Ang saya, hindi ba? Ngayon naman, para sa ating Activity 4, gagamit tayo ng Kahoot. Gamitin naman ang link na ito upang makapasok sa ating Kahoot game. Siguraduhin nakafocus at handa kayong sumagot. May leaderboard ito kaya malalaman natin kung sino ang pinakamabilis at may pinakatamang sagot. Okay, game na tayo. Good luck at sana'y ma-enjoy ninyo
ito habang natututo. Ang galing ninyo sa ating mga gawain ngayon. Napatunayan natin na hindi lang basta tradisyon ang mga dulang panrelihiyon tulad ng Sinakulo, Tibag, Flores de Mayo at Santa Cruzan. Ito ay bahagi ng ating kultura, pananampalataya at kasaysayan bilang mga Pilipino. Sana ay mas lalong lumalim ang inyong pag-unawa at pagpapahalaga sa mga ito. Huwag nating kalimutan na ang ating mga paniniwala at kaugalian ay nagbibigay ng pagkakakilanlan sa ating isang bansa. Sa susunod nating aralin, maghanda kayong muli ng panibagong kaalaman at kasiyahan sa pagkatuto. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok at hanggang sa muli.